Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, masusing pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang potensyal na implikasyon sa ekonomiya ng 200 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga minimum wage earner para sa pribadong sektor. Ayon kay Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, ito ay para matiyak na magiging balanse ang anumang desisyon para sa kapakanan ng mga manggagawa at matatag na negosyo. Tiniyak naman ni Castro na ang commitment ni Pangulong Marcos ay ang suportahan ng kapakanan ng manggagawang Pilipino habang sinisiguro na magiging matatag ang ekonomiya. We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Posibleng makaapekto sa mga investors ang panukalang 200 pesos na taas sahod. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, posibleng umatras ang ilang investors o kaya na maitigil ng ilang mga negosyante ang kanilang negosyo sa bansa. Ito ani dahil mahahati sa Kongreso at Regional Wage Boards ang desisyon ng pagtatakda ng sahod. Sa ngayon, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa kumikita ng minimum wage kada araw. Hindi pa nakikita ng DOLE ang bicameral version ng minimum wage bill kaya hindi pa nila tiyak kung ano ang magiging tungkulin ng DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Wala pa rin silang idea kung paano ipatutupad ang dagdag sahod kung sakaling maging batas na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas, binigyan ng Japan Credit Rating Agency ng investment credit rating na A-. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Muling kinilala ng Japan Credit Rating Agency o JCR ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng investment grade credit rating na A- na may stable outlook bilang pagkilala sa sustainable growth ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa ulat ng JCR, ang rating ay sumasalamin sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas na suportado ng matibay na domestic demand, mababang antas ng utang panlabas at kakayahang makabawi mula sa global challenges. Ang investment grade rating ay indikasyon ng mababang panganib sa kredito at mas paborableng kondisyon sa pagpupondo para sa mga mahalagang serbisyo at pampublikong infrastruktura. Inaasahan ng JCR na mananatili sa higit 5% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon sa kabila ng mga hindi tiyak na pandaigdigang kalagayan
Dahil sa matibay na domestic demand, inaasahan ng JCR na ang pagpapatuloy ng paglago ng ekonomiya at pagbuti ng fiscal status dahil sa mga pagsisikap ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas pinaigting ng Department of Health ang programa nito laban sa pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Ang HIV kapag hindi nagamot, maaaring mauwi sa sakit na AIDS. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa paglaban sa HIV kailangan ng pangmatagalang hakbang tulad ng batas, dagdag pondo ng gobyerno at agresibong kampanya sa tulong ng media. Mga 6 na buwan na po kaming bumubuyo, inaayos ang mga programa na pagpapaigting at saka malaking tulong ang binibigay ngayon atensyon ng ating media dito sa malaking taas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Si Health Secretary Ted Herbosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iniulat ng Department of Health na umabot na sa 869,000 na mga pasyente sa buong bansa ang nabenepisyahan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS Center hanggang ngayong buwan. Sa BUCAS Center, libre ang mga serbisyong medikal at hanggat maaaring maiwasan ang pagbisita sa mga ospital at medical facility. Dito makakakuha ng libreng maintenance para sa hypertension at diabetes. May alok din silang prenatal check-ups para sa mga buntis, libreng bakuna at anti-rabies shots. Kaya rin sa BUCAS Center na magsagawa ng minor surgical procedures. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, resulta lang ito ng mabilis na aksyon ng gobyerno para kagyat na matugunan ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino. Patunay po ito na mabilis na nahatid ng ating mga kababayan ang mga serbisyong medikal. Si Health Secretary Ted Herbosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masusing bantayan ang presyo ng mga school supply at tiyaking abot kaya ang mga ito. Inihayag ito ng Malacanang ilang linggo bago muling magbukas ang klase sa June 16. Ayon kay Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Marcos na sa tamang halaga na bibili ng mga Pilipino, lalo na ng mga mag-aaral, ang kanilang gamit sa pag-aaral. Mabilis na aksyon ang nais ng Pangulo para mabantayan at mapanatiling abot kaya ang mga gamit pang-eskwela para sa pamilyang Pilipino. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapwa mga Pilipino na magsakripisyo para sa pagtatatag ng bansa o nation building. Kabahagian niya ito ng paggunita ng Idil Adha. Sinabi ng Pangulo na ang pag-alala sa Idil Adha ay imbitasyon upang tahakin ang mahirap na daan sa paggawa ng mabuti at pag-iwan ng magandang legasiya. Ang Idil Adha o pista ng pagsasakripisyo ay ang kulminasyon ng Hajj o ang ikalimang haligi ng Islam. Ikalawa ang Idil Adha sa pangunahing espesyal na araw na ipinagdiriwang ng Islam. Una ang Idil Fitr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Defense Secretary Gilberto Teodoro nagpaabot ng pagbati sa mga Muslim ngayong ginugunita ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala.
Nagpaabot ang kanyang pagbati si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga kapatid na Muslim ngayong ginugunita ang Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice sa Islam. Ayon sa kalihim, ipinaalala ng okasyong ito ang pagpapanatili ng pananampalataya, sakripisyo at pagdilingkod sa kapwa. Ipinanawagan nito sa lahat ang pagninilay, pagbibigay at pagpapatatag ng ugnayan sa pamilya, gayon din sa komunidad. Kasunod nito, kinilala rin ni Teodoro ang mga kapatid na Muslim sa kagawaran gayon din sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas kung saan ang kanilang pangako para sa soberanya, kapayapaan at seguridad ay mananatiling inspirasyon para sa lahat. Hangad din nakalihim na ang maghatid ang Eid al-Adha ng kapayapaan, kasiyahan at hindi mabilang na biyaya para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Kampo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan ang Presidential Communications Office sa mga digital content creators na maging katuwang ng gobyerno sa nation building. Isulong ang kahalagahan ng katotohanan, responsibilidad at pagiging makabayan. Sa gitna ito ng tumitinding pagpapakalat ng fake news at disinformation sa social media at ibang online site. Sa House Tri-Committee hearing on fake news and online disinformation, muling binigyang diin ni PCO Secretary J. Ruiz ang suporta ng ahensya sa batas na naglalayong malabanan ang pagkalat ng maling impormasyon sa digital spaces. Binigyang diin ng Communications Secretary na malaki ang masamang epekto ng fake news, misinformation at pangit na pag-uugali sa online. Aniya maaari nitong masira ang tiwala ng publiko sa demokratikong institusyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyan din ni Communications Secretary J. Ruiz na malaki ang papel ng Meta sa paglaban sa fake news. Gayunpaman sinabi ni Ruiz na isang hamon kung hindi mabubura ni Meta ang isang fake news kung saan naging biktima na nito ang gobyerno. Ayon kay Ruiz, dahil sa mga maling pinapakalat na impormasyon, nasisira nito ang tiwala ng publiko at sagabal sa serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Aniya dapat maging proactive ang Meta sa pag-alis sa fake content para hindi maloko ang publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Information and Communications Secretary Henry Aguda ibinida ang AI-powered system na kayang mag-detect ng fake news at online scams. Si Kathleen Forbes sa balita. Ibinida ni DICT Secretary Henry Aguda sa pagdinig ng House Tri-Committee na mayroon na silang ginagawang AI-powered system na kaya makadetect ng fake news at online scams. Anya, gawang Pinoy ang naturang sistema. Inaasahan na i-endorso ito ng DICT sa Meta o Facebook at iba pang platforms upang makatulong sa pagdetect at pagtanggal ng fake news at disinformation. Patuloy din anya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga social media platforms gaya ng Google, TikTok at iba pa para malabanan ang fake news. Ang Meta anya nangako na magpapatupad ng demotion o yung pagbawas sa presensya ng isang content kung ito ay itatag ng Presidential Communications Office at Cybercrime and Investigation Coordinating Council bilang fake news. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas ibababa sa 43 pesos kada kilo sa Hulyo. Si Marian Bastasa sa balita. Plano ng Department of Agriculture na ibaba pa ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas. Ayon kay DA Secretary Francisco Chularel Jr.,
Mula sa kasalukuyang 45 pesos kada kilo ang MSRP sa 5% broken rice ay ibababa sa 43 pesos kada kilo simula sa Hulyo. Layon pa rin ang hakbang na tiyaking mananatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Kasunod nito ay nilinaw naman ng DA na hindi maapektuhan ang buying price ng lokal na ani sa kabila ng pagbaba ng presyo ng imported rice. Matatandang sa ulat ng PSA, bumagal muli ang rice inflation sa bansa mula negative 10.9% noong Abril sa negative 12.8% nitong Mayo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bureau of Immigration o BI handang tugunan ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mahigpit na border security sa bansa. May report si Lawrence Tanhoco. Bukas na ang Bureau of Immigration o BI sa pagtanggap ng aplikasyon para sa 25 bagong immigration officer bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa mga pantalan ng bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, itatalaga ang mga matatanggap sa Ninoy Aquino International Airport at Mactan Cebu International Airport. Gate ni Viado, kailangan ngayon ng mas maraming biyasang tauhan sa gitna ng pagdami ng international travel upang masiguro ang maayos na proseso at seguridad sa mga paliparan. Hinimok din niya ang mga kwalipikadong Pilipino na maging bahagi ng modernisasyon ng ahensya sa ilalim ng bagong immigration vision. Para sa mga interesado na mag-apply, maaaring bumisita sa online sa careers.immigration.gov.ph. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Smart Urban Mobility System inaasahang makatutulong sa pagluluwag ng trapiko sa lungsod ng Baguio. Magulat si Hazel Morada. Umaasang pamahalaang lungsod ng Baguio na malaki ang maitutulong ng sisimulang Smart Urban Mobility System sa nararanasang bigat ng trapiko sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Engineer Aloysius Mapalo ng Baguio Tourism Office, ipinaliwanag nito na i-integrate o pagsasamahin na lamang sa iisang terminal ang lahat ng pampublikong transportasyon, lalo na ang mga patungo sa mga atraksyon. Sa ganitong paraan aniya, maiiwasan na magdala pa ng pribadong sasakyan ng mga turista na nagiging dahilan ng pagsikip ng trapiko sa lungsod at nagdudulot ng kakulangan ng parking spaces. Kinakailangan ang isang dinadagdag natin ay gawa ng centralized terminal na kung saan pwedeng iwan doon ang mga private vehicles at nandun na lahat, no, integrated na ang mga public transport pati mga bus na pumasok, no, doon na mag-stop. Ang tinig ni Engineer Aloysius Mapalo. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maaari nang ma-access ng publiko sa eGov.ph app ang mga online services ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kabilang ang Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS at Minors Traveling Abroad o MTA. Ito'y matapos na isama ang mga regulatory services sa eGov.ph na isang mobile app kung saan matatagpuan ang iba't ibang online services ng gobyerno. Ayon kay Director Megan Therese Manahan, malaking hakbang ito tungo sa kanilang hangarin na mailapit ang access ng publiko sa kanilang frontline regulatory services. Kabilang na ngayon ang HELPS at MTA ng DSWD sa mahigit 1,000 sistema ng pamahalaan na nakaugnay na sa eGov.ph app. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At ating nakalap ng mga national news, ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala.
Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga LGUs o lokal na pamahalaan sa Kalinga nakamit ang 100% high functionality rating sa isinagawang 2024 assessment ng Local Project Monitoring Committee. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Baligi ano gunood dagiti local government units ti Kalinga iti 100% high functionality rating kalpasan iti 2024 assessment iti Local Project Monitoring Committee wenno LPMC. Daytoy ket pakairamanan iti provincial government iti Kalinga, munisipyo iti Balbalan, Lubwagan, Pasil, Pinokpok, Rizal, Tanudan, Tinglayan ken iti syudad ti Tabuk. Sigon iti Department of the Interior and Local Government wenno DILG Kalinga, iti high functionality achievement ti pakakitaan iti dedikasyon ti Kalinga LGUs ang mapapigsa iti governance da babaen iti strategic project planning, regular LPMC meetings, capacity building initiatives, ken naingat a monitoring kadagiti proyekto manipod nasyonal ken lokal. Babaen iti efforts ken initiatiba iti LGUs, masiguro ang maaramat iti transparency, accountability ken responsiveness para iti kasapulan iti komunidad. May palagip nga iti LMPC assessment ket isaysayang kat iti DILG tapno maamuano niya ti aramidon ti LGUs may panggap iti implementasyon iti government funded projects. Manipod DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Palit Basura program ng Local Government Unit o LGU mga Tarem, Pangasinan tuloy-tuloy na dinadala sa mga barangay. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Katakop na ari kurang na lokal yung gobyerno na bali ng mga tarem at luyag na Pangasinan, dyan panasikaso at kalikasan, agamanunda sa pangawit na Palit Basura program dyan ari barangay. Samput yanakar na ari tuo na Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO na abitdan balay para at panaggawa na abitdan programa so ari barangay na andangin tan kabarabuan.
are residente na Sarayan Barangay at akisakay at palit basura program. Ang awit irana are recyclable materials kapara na Tetra Pak, plastic na bote, lata, tan bote na alak. Arayan basura at sinalatan na LGU na bulas tan grocery items ang walay nagungguna na are residente at impantipunda na recyclable materials tan makatulong at panagbawas na basuran ibabantak tan napagyakolektaan nabitlan baday. Nunanunutan, akaunalan din ma at aruniran barangay sumenro mga taram ang nagawaan sa abitlan programa. Manlalapod RP Dagupan, Shaq Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Aabot sa 35,000 na sako ng bigas mula sa National Food Authority o NFA Occidental Mindoro dadalhin sa Visayas para sa benteng bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Dadalhin ng NFA Occidental Mindoro ang 35,000 sako ng bigas sa Visayas bilang suporta sa benteng bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pabalitang tanggapan, bumisita kamakailan sa Occidental Mindoro si DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. para inspeksyonin ang mga bigas na ipadadala. Ayon kay Secretary Laurel, maganda at mabango ang kanilang mga nainspeksyong bigas na ngayon ay nasa pantalanan ng Kaminawit, San Jose. Idinagdag pa ng opisyal na dapat ay walang bukbok ang bigas na binibili ng NFA para hindi mapulaan ang pamahalaan sakaling ganito ang makikitang bigas sa warehouse ng tanggapan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Mahigit 4 na raang mga persons deprived of liberty o PDL mula sa Iwahig Prison and Penal Farm na palaya na. Mag-uulat si Damian Lacasa Jr. ng RP Palawan. 4 na kagatos, 4 na pong PDL ing palayaran mula sa Iwahig Prison and Penal Farm digi ang siyudad ang Puerto Princesa. Mako ni IPPF Superintendent Gary Garcia, ang ingkon na bilang PDL ay napalayaran simula Enero tangadyang buwan ng Mayo. Ingkon ni Garcia nagdya ay inisyatiba ng kolonya na magtawi ang GCTA o Good Conduct Time Allowance base ra sa direktiba ni Bucor Director General Katapang iyang pansunod nga iyang batas. Bukod dya, mako ni Garcia, kurang-kurang 1 kagatos na PDL ang posible pang maparaya din na ding buwan ang Hunyo 2025. Agalindigi ang siyudad ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian Lacasa Jr. Biri National Geological Monument sa Northern Samar inilunsad bilang aspiring UNESCO Global Geopark. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Formal na nga gindeklara ang Biri National Geological Monument como usa nga National Geological Monument ug ginlansar ini como aspiring UNESCO Global Geopark. Ginbuhat ang seremonya sa Ibabaw Hall sa Northern Samar Provincial Capital. Nagatender ang mga opisyal, eksperto ug cultural advocates tikang sa iba-iba nga parte sa nasod. Naghatag welcome message si Vice Governor Clarence Dato. Samtang ginpahayag naman ni Ms. Josette Doctor ang importansya sa biri sa siyensya ug kultura. Gintagan doon ni Dr. Ivan Anthony Hinares sa UNESCO National Commission nga may dako nga potensyal ang biri sa pankalibutan nga entablado. Pipira sa mga highlight mao ang paglansar sa opisyal nga Geopark logo, formal nga deklarasyon sa biri como geological monument ug ang pag-abri sa International Meteorite Exhibit. Highlight tiwat ang isa nga musical performance tikang sa Christ the King Youth Symphony Orchestra.
Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Mga cultural masters sa Bangsamoro Region kinilala ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Balitang hatid ni Eloise Mohamad ng RP Holo. Timao ni Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage the BCPCH ni Halupasug hapad kila ang mga artist and artisans sa katilibusing Bangsamoro Region na paon kanuyaw na Cotabato City. Lamu na makila cultural master dengan Halupasug ni datuatan mabul bantuga magsusuling hambok traditional flute. Iban hidatuatan in BCPCH Suluha pag-uhanan ni Commissioner Kadri Hamsali iwasin kay barang panaginang haupis amin timi huuk sa Suru Delegate pagtao na sabot pa karadyaan bilang pagsabos in 2025 National Heritage Month. Liring halupasog kila raisab sin BCPCH Barm in kay barang pa mga cultural master guwaring hatawi-tawi Purida S. Saratullah, Ismail Dagadas Ahmad sin Maguindanao, Saring Janon sin Basilan, alimo din ang patuan Mangorsi sin Lanao del Sur, Berto Salik Musfing Iwani Hadja Arbaya pala Sabnor sin Maguindanao. Ringha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Samantala, matatapos na sa taong kasalukuyan ang pagpapatayo ng Gicam Bridge na magkokonekta sa isla ng Olutanga sa mainland Zamboanga Peninsula. Nagkakahalaga ito na mahigit 1.15 billion pesos kung saan nagmula ang pondo sa loan ng Pilipinas sa Asian Development Bank o ADB. Mayroon itong habang 1.21 kilometers na magkokonekta sa Olutanga Island sa iba't ibang mga lugar sa isla ng Mindanao. Itinuturing ang Gicam Bridge bilang pinakamahabang tulay sa Zamboanga Peninsula o Region 9. Layo ng pamahalaan sa pagtatayo ng nasabing tulay na mapahusay ang biyahe ng mga residente, mapadali ang pagpapalabas at pagpasok ng mga produkto at mapalago ang ekonomiya sa isla ng Olutanga. Isa ang Gicam Bridge sa major components ng Improving Growth Corridors for Mindanao Road Sector Project o IGC-MRSP sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang proyekto ay tinaguriang Olutanga Island to Mindanao Island. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Fog. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata.
Anong mga dapat gawin kapag may fog? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng fog. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naglabas ng kautusan ang Securities and Exchange Commission o SEC na nagsasaad ng opisyal na listahan ng 401 delinquenteng lending companies o mga kumpanyang nagpapautang na nabigong sumunod sa mga regulasyong itinakda ng batas. Ayon sa SEC, ang mga kumpanyang ito ay tinanggalan na ng lisensya o kaya hindi nakapagsumite ng mga kinakailangang dokumento gaya ng audited financial statements, general information sheets o iba pang requirements alinsunod sa Lending Company Regulation Act at iba pang kaugnay na batas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng ahensya laban sa mga illegal at mapang-abusong lending companies, lalong-lalo na yung sangkot sa online lending na may mga reklamong panghaharas, labis na singil at pananakot sa mga kliyente. Pinayuhan ng SEC ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga kumpanyang kabilang sa listahan upang makaiwas sa posibleng panlilinlang o iligal na mga gawain. Maaaring i-verify ang listahan ng mga lehitimong rehistradong lending companies sa opisyal na website ng SEC. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na protektahan ang mga mamamayan laban sa mga mapanlinlang na gawain sa larangan ng pagpapautang. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda ang Department of Finance o DOF sa isang Joint Memorandum Circular o JMC na layuning pasimplihin ang mga proseso sa pamumuhunan, palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya sa gobyerno o ahensya ng gobyerno at pabilisin ang pagpasok ng mga pamumuhunan sa bansa. Ang inisyatibo ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas kaaya-aya at business-friendly ang Pilipinas para sa mga mamumuhunan. Kamakailan, nagtipon ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan para lagdaan ang joint agreement na strengthening the coordination mechanism between and among the Investments Facilitation Network members and integration of the provisions of Executive Order No. 18, Series of 2023. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang JMC ay isang malinaw na mensahe na seryoso ang Marcos Jr. Administration na bawasan ang red tape, pagpapabuti sa ease of doing business at pagpapaganda ng imahe ng Pilipinas bilang investment destination.
Isa sa mahalagang bahagi ng kasunduan ang pagtatatag ng One-Stop Action Center for Strategic Investments o OSAC-C na magsisilbing sentrong tanggapan para sa lahat ng aplikasyon ng pamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong nagkakaroon ng trabaho at oportunidad sa bansa batayan sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, umabot sa 95.9% ang employment rate sa bansa para sa buwan ng Abril o katumbas ng 48.67 million na mga Pilipino na may trabaho. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa bilang ng nagkatrabaho noong Marso na nasa 48.02 million na Pilipino at kaparehong buwan ng noong 2024 na nasa 48.35 million. Ibig sabihin, umakyat sa higit 300,000 ang nadagdag sa may trabaho sa bansa kung ikukumpara noong nakaraang taon. Samantala, bahagyan namang tumaas ang unemployment rate sa bansa sa 4.1% o katumbas ng 2.06 milyong walang trabaho. Naitala naman sa 14.6% ang underemployment rate o mga manggagawang hindi napapasweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan. Kabilang sa mga industriyang may malaking pagtaas ng bilang ng nagkatrabaho kumpara sa nakalipas na quarter, ang admin at support service, construction, wholesale at retail trade, pati na ang fishing at aquaculture. Pagdating sa mga rehiyon, ang Cordillera Administrative Region o CAR ang may pinakamataas na employment rate sa bansa na nasa 97.8% habang ang Central Visayas naman ang may pinakamababa na antas sa 94.5%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang paghahatid ng makabuluhang proyekto ng pamahalaan para sa kaunlaran ng kanayunan sa pamamagitan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP matapos formal na sinimulan ang konstruksyon ng rehabilitation, upgrading ng Kumadkad to Canyela Farm to Market Road o FMR sa bayan ng Castilla, Sorsogon. Ayon sa DAPRDP, nagkakahalaga ng 105.33 million pesos ang proyekto sa ilalim ng DAPRDP Scale Up Program. Layunin nitong mapabuti ang akses at transportasyon ng mga produkto mula sa sakahan patungo sa pamilihan at sa gayon ay mapalakas ang agrikultura at kabuhayan ng mga mamamayan. Sakop ng proyekto ang 4.78 kilometer na kalsada na mag-uugnay sa 4 na barangay, Kumadkad, San Roque, Salvacion at Canyela. Tinatayang mahigit 1,900 kabahayan ang direktang makikinabang habang ang buong populasyon ng Castilla at Karatig Bayan ay inaasahang magkakaroon ng positibong epekto mula sa infrastrukturang ito. Bahagi din ng mas malawak na layunin ng administrasyon na mapatatag ang food supply chain, mapaigting ang agrikultura at maihatid ang mga serbisyo at oportunidad sa mga liblib na lugar. Dagdag pa ng DAPRDP, ang proyekto ay pinondohan ng World Bank, Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ng Castilla na naglaan ng humigit kumulang 10 milyong pisong counterpart fund
para maisakatuparan ang proyekto. Sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at suporta ng mga lokal na leader, inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng 450 calendar days. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nitong Huwebes, 5 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 55 piso at 79 na sentimo. Ang Japanese yen naman ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 43 piso at 37 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 77 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 11 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 75 piso at 63 sentimo. Nasa 63 piso at 70 sentimo ang euro, 40 piso at 81 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 14 na piso at 88 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pagkaraang manalo ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics, sa pagbabalik ng kompetisyon ni Carlos Yulo ay nakopo nito ang bronze medal sa men's individual all-around event ng 2025 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships na ginanap sa Jecheon, South Korea nitong Huwebes. Nakascore si Yulo ng kabuang 83.633 points para kunin ang ikatlong pwesto sa likuran nina Oka Shinosuke at Hasegawa Tsuyoshi ng Japan na nakuha ang gold at silver medals ayon sa pagkakasunod. Bukod kay Yulo, sina Juancho Miguel Besana, John Ivan Cruz, Justine Ace de Leon at John Romeo Santillan ay patuloy ang pakikipagpaligsahan sa torneo na tatakbo hanggang Linggo. Noong 2024 edition ng Asian Championships, naiuwi ni Yulo ang 4 na gintong medalya mula sa individual all-around, floor exercise, vault at parallel bars events. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magtatapat ang Magnolia at NLEX sa isang importanteng duelo para malaman kung sino ang magiging leader ng PBA Season 49 Philippine Cup standings sa larong gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium itong Biyernes. Papasok sa importanteng katapusan ng elimination at kapwa nasa tuktok ng team standings, tangan ang kaparehong 7-2 record. Hindi lamang ang solo liderato ang pakay ng Hotshots at Road Warriors, kundi pati na rin na lumapit sa pagkuha sa isa sa pwesto sa top 4 at makuha ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals. Kaya't nararapat lamang na ang dalawang koponan ay magtapat sa main event ngayong Biyernes. Bilang panimula, magtutuos ang Token Text na layunin na palakasin ang kanilang tsansa na makapasok sa top 4 at ang Blackwater na sa kabilang panig ay naghahanap ng panalo bago tuluyang lumabas sa kompetisyon. Subalit sa pagitan ng top 2 teams, naging kagulat-gulat ang NLEX sa narating nila sa All-Filipino Cup, lalo na sa mga players katulad ni Brandon Ramirez, Cyrus Torres at JB Baggio na naging susi sa kanilang panalo bukod kina Robert Bullock at JV Mocon. Kahit nahinto ang kanilang 6 na sunod-sunod na panalo ng Meralco nitong nakaraang linggo, nakabawi kaagad ang Road Warriors sa pamamagitan ng 105-95 panalo kontra Phoenix. Sa kabilang banda, determinado ang Magnolia na manatili sa tuktok ng standings na hinawakan na nila simula pa ng komperensya. Nagkaroon din ng malaking trade ang Hotshots sa pagpapadala kay veteran Calvin Abueva ang halos hindi palaruin na si Jeric Balanza at isang future pick para kay William Navarro ng Northport. Subalit napornada ng Barangay Ginebra ang debut ni Navarro na natamo ng Magnolia ang kanilang ikalawang talo sa score na 85-81 nitong nakalipas na linggo. Kahit sino mang matalo sa dalawa ay masasaktan ang kanilang tsansa na makuha ang bonus sa quarterfinals, lalong-lalo na't nandyan ang Ginebra, San Miguel at Rain or Shine na nandyan lang at nakabuntot tangan ang pare-parehong 6-3 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok sa huling lineup ng Alas Pilipinas ang mga rookie players ng UAAP na sina Shayna Netura at Sila Loresco na sasabak sa ABC Women's Nation Cup mula Hunyo 7 hanggang 14 na gaganapin sa Vietnam.
Ibinahagi ni Alas coach Jorge De Brito ang final roster kung saan sasamahan ni Nitura ang most valuable players ng UAAP na sina Belia Bilen at Angel Canino sa 16 na babaeng koponan. Ito ang unang pagkakataon ni Nitura na makasama sa national team na sasabak sa Vietnam, pati na din ang kampanya sa VTV Cup. Sa panig naman ni Far Eastern University rookie Loresco, ito din ang kanyang unang kompetisyon na kasama sa Alas at makakasama niya ang ibang regular players katulad ni Thea Gagate, Fifi Sharma at Del Palumata. Una ding sasabak si Leila Cruz para sa national team at makakasama niya ang kapwa wing spikers na sina Ea Laure, Vanny Gandler at Eliza Solomon. Pangungunahan naman ni team captain Gia De Guzman ang mga setter na kabilang sina Julia Coronel at two-time UAAP best setter Lams Lamina. Sina Don Makandili Katindig at Jen Nierva ang bubuo naman ng libero para kumpletuhin ang koponan. Unang mga kalaban ng Alas sa Group B ay ang Mongolia itong Biyernes. Makakasagupan ng Alas ang Indonesia sa Hunyo 8, Iran sa Hunyo 9, New Zealand sa Hunyo 11, bago ang Kazakhstan sa Hunyo 12. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nang nagkaroon ng pagkakataon na makapaglaro sa ibang bansa, kinuha kagad ito ni Francis Lopez. Napagdesisyonan ng mataas na tumalon ng University of the Philippines Fighting Maroon na wag na ipagpatuloy ang natitirang 3 taon sa paglalaro nito sa UAAP at maglaro na bilang profesional sa koponan ng Fighting Eagles Nagoya sa Japan B-League. Inanunsyo ito ng koponan ng B-League sa isang Instagram post nitong Miyerkules. Sinabi ng 6'6" player na malaking oportunidad ito para sa kanya at masaya siya sa kanyang desisyon na maglaro sa B-League. Maganda naman ang averages ni Lopez nitong nakaraang UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament kung saan nag-average ito ng 10.8 points, 5.9 rebounds, 1.9 assists at 1.3 blocks, kasama na ang clutch triple na nagbigay sa UP ng oportunidad para manalo laban sa De La Salle University at ang kanilang pambato na si Kevin Kiambao. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May panibagong kampyon ang kokoronahan sa 2025 edition ng Shakey's Girls Volleyball Invitational League o SGVIL Rising Stars Cup Division 1. Ito ay pagkatapos tanggalan ng korona ng National University Nazareth School ang Adamson University 25-13 at 25-22 para makuha ang isang pwesto sa semi-finals sa larong ginanap sa LaSalle Green Hills Gym nitong Huwebes. Pinangunahan ni reigning UAAP Most Valuable Player na si Sam Cantada ang Nuns sa natipon nitong 9 na puntos kasama na ang 5 puntos sa second set. Nag-ambag naman sina Jeneline Jacob at Harleen Cerneche ng tig-7 puntos para sa Lady Bullpups na makakaharap ang wala pang talong Emilio Aguinaldo College sa knockout best of 5 sets Final Four itong Biyernes. Samantala, tinalo ng Lady Brigadiers ang King's Montessori School 25-22 at 25-16 para makakuha ng pwesto sa semifinals. Kumana ng 17 puntos si Angel Joy Perez galing sa 15 attacks at 2 service aces habang nakakuha ito ng suporta mula kay Hanamil Saplot na nakagawa ng 9 na puntos para panatiliing malinis ang record ng AYAC pagkaraan ng 5 laban.
Sa isa pang laban, nalusutan ng Bacolod Taitung ang Far Eastern University Diliman 25-22 at 27-25 para makakuha din ng ticket sa semifinals at manatili ding malinis ang kanilang record sa loob ng 5 laro. Nakapagtala si Camila Bartolome ng 8 puntos habang nagambag si Rose Almendrallejo ng 7 markers, kung saan nakapasok sa kanilang ikatlong sunod-sunod na semis ang Thunderbolts. Makakatapat ng palarong pambansa runner-up ang De La Salle Lipa sa Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nireveal ng kapuso actor na si Tom Rodriguez ang larawan kasama ang kanyang anak at ang bagong non-showbiz partner. Ngunit kakaiba ang family photo na iyan dahil nakatalikod sila sa mga larawan at hindi kita ang kanilang mukha kaya hindi pa rin alam ng netizens ang kanilang mga itsura. Ang mga larawan na ibinahagi ni Tom sa kanyang Instagram page na may caption na "Some treasures in life are too sacred to put on full display." Iginit naman ni Tom na hindi niya itinatago ang kanyang mag-ina sa publiko bagkus nais lamang niya itong protektahan. Sabi nga ni Tom sa kanyang post sa IG, quote and quote, this isn't about hiding, it's about holding. Pagpapatuloy pa niya, holding close what grounds me, what restores me, what reminds me of who I am beyond the lights and the noise and the roles I play. At ito, itinuturing rin ni Tom na kanyang sanctuary ang pamilya sa mundong magulo daw. At matatandang unang ibinahagi ni Tom noong Nobyembre ng nakaraang taon ang pagkakaroon niya ng anak na tinawag niyang Baby Corbin sa isang non-showbiz partner
ng 2 taon. Giit niya, gusto niyang ihiwalay kasi ang personal na buhay sa trabaho sa showbiz kaya hindi niya ipinapakita sa madla ang anak at ang partner. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik hosting na ang kapamilya TV host na si Luis Manzano matapos ang 2025 midterm elections. Ilang araw matapos ang eleksyon ay nagtanong ang TV host actor sa kanyang Facebook followers kung ano sa kanyang 3 shows kung ano sa kanyang 3 shows ang nais nilang mapanood muli sa telebisyon. At ngayon nga ay kumpirmadong magbabalik na si Luis sa Rainbow Rumble kasama ang kanyang co-host na si Negi. Pansamantala kasing nawala sa ere ang naturang show dahil naging abala ito sa kanyang pangangampanya. Biguman sa kanyang unang sabak sa politika, panalo pa rin si Luis dahil bukod sa pagbabalik ng Royal Rumble, may tsansa na rin na ang 2 pa niyang shows na Minute to Win It at Kapamilya Deal or No Deal na magbalik telebisyon. Matatanda ang bago pa man ang kanyang pagsabak sa pagtakbo bilang vice-gobernador ng Batangas ay kaka-renew lang niya ng kontrata sa ABS-CBN. Bukod sa mga game shows ay may mga product endorsements na rin si Luis na nakalinya. Kasabay naman ang pagbabalik ng TV host actor ay ang pagbabalik nito sa pagbabalik sa pag-arte rin ng kanyang asawa na si Jessie Mendiola sa isang teleserye na pinagbibitahan ni Gerald Anderson. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagtripan na naman pinagtripan na naman ng madlang people ang It's Showtime host na si Ann Curtis. Ito ay dahil sa halos sa perfect attendance na sana ni Ann sa It's Showtime. Ito kasi nagpa-survey kasi ang Kapamilya Noontime Show kung muli bang papasok itong si Ann sa June 5 episode ng nakaraan. Sabi sa Facebook page ng Showtime noong June 4, based on a Showtime research survey conducted on June 4, 2025. Talagang ginawang survey ito ha. Ann Curtis earns high attendance trust ratings. Many Filipinos believe she will show up for work tomorrow on It's Showtime. Kaya nga naging kaabang-abang ang naging episode nung June 5 kung papasok nga ba si Ann o muli itong a-absent matapos ang 3 araw na sunod-sunod na pagpasok nito. Ngunit walang Ann Curtis na pumasok sa episode noong Huwebes at tuluyan nga nasira ang kanyang 3-day streak. Kinailangang lumiban kasi ng TV host actress sa It's Showtime dahil kinakailangan nitong gampanan ang kanyang pagiging ina. Sabi nga good morning, maraming salamat sa survey. Moving up day ng aking mahal na Dalia. So I will not be on Showtime today but I shall see you on Showtime tomorrow, madlang peeps. Yan ang pagpapaliwanag ni Ann kung bakit hindi siya pumasok noong June 5 episode. Matatanda ang naging parte na ng biruan ng mga It's Showtime hosts ang palaging pagliba ng kanilang kasamahan dahil sa pagiging mommy nito at iba't ibang mga trabaho gaya ng endorsements at mga teleserye. Kaya naman madalas nilang i-celebrate o pagtripan itong si Ann sa tuwing magbabalik ito bilang kanilang love language. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, ibinahagi ni Michelle D kung paano niya natamo ang sugat sa kanyang mukha na dulot ng kanyang alagang aso. Sa Chika Minute Report na umere sa 24 oras kagabi, ipinakita ni Michelle ang kanyang sugat sa mukha. Ayon sa Miss Universe Philippines 2023, aksidente niya itong nakuha noong Martes habang nakikipaglaro sa kanyang mga fur babies. Katabi niya noong matulog ang kanyang
kanyang mga aso at nakaugalian na nila tuwing umaga na maglambingan. Ito yung naging kwento ni Michelle sa insidente, quote and unquote, there was no aggression. So I knew it was a really big freak accident lang. Her mouth was open, my face was right here, malapit sa mukha ng aso. So magkatabi kami, so parang na ganun, nakagat lang. And that's why the abrasion is not that super deep. It was really just skin level lang, sabi ni Michelle sa naturang interview. At agad tinawagan ni Michelle ang kanyang kaibigang si Dr. Hayden Ko na nagpayo sa kanyang pumunta sa emergency room para mabakunahan ng anti-rabies at anti-tetanus. At ibinahagi niya niya rin ito sa Instagram at nagpaalala sa publiko at sa kanyang mga taga-suporta na agapan ang pagkilos sa mga katulad na insidente sa pamamagitan ng pagturok ng naturang mga gamot upang maagapan ang impeksyon. Pagkagaling sa ER, saka dumiretso si Michelle sa clinic ni Dr. Vicky Bello upang ipasuri ang kanyang mga sugat. Sabi nga niya ay quote and unquote, doon na ako nakahinga. After the experts saw what happened, it should heal in the next 2 weeks. At sa kabila ng insidente, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niya sa kanyang baby girl na fur baby. At ginawa pa niya ito ng Instagram account. Samantala, nag-post din si Michelle ng ilan niyang snaps, tampok ang kanyang short blondie hair na may caption na "It's time of the year" na may pride flag at burning heart emoji. Eto nataon kasing June ngayon ay Pride Month, maglalabas ng bagong music video ng kanyang single na Reyna. Itong si Michelle D. Sabi nga niya ay quote and unquote, at the very count, it's a little different from the music video that came out but still very close to my heart. Abangan din po natin ang second single ko that's coming out very soon. I can't wait for that also. Ani ni Michelle. At inihayag din niya ang kanyang suporta para sa kanyang kapwa queen na si CJ O. Piazza na opisyal ng kinoronahan bilang Miss Grand International 2024. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.